Hello, what's up mga ka-oink-oink? Welcome back again sa aming YouTube channel. Hello mga ka-oink-oink, good morning, good morning, good morning. So, ang dami talaga mga ka-oink-oink natutuwa na nagbalik na ako sa pagbablog. So, ayan, ano kasi mga ka-oink-oink eh, noon kasi parang nawalan ako ng confidence sa sarili ko nga kasi 'di ba? Galing ako ng anak and then ano ako talagang tumaba ako. Dati 55 kilos lang ako ngayon, parang 75 kilos na ako ngayon. Grabe, ang laki talaga ng pinagbago ko mga koing-koing, sa totoo lang. Tapos alam mo koing-koing, ngayon nag-vlog ako ulit kay meron ako mga baboy na nanganak na. So ayan, hanggang ganyan lang yung ano ko, o hindi na so, ngayon mga koing-koing, mag-update ako sa inyo sa mga piglets no na ipinanganak ng aking dumalaga. Ngayon, makikita ninyo yung anak ni Bubbles, nag-iisang anak ni Bubbles, no? So, tatalakayin natin ngayon kung ano yung mga dahilan kung bakit isa lang yung anak ni Bubbles. Okay? So, for now, update ko muna kayo sa aking mga piglets, no? Dahil pangalawang araw na nila ngayon. Ayan, kita niya. Kita niyo mga kaingkring. Andun yung iba natulog. So, nilagyan ko lang ng all clothes mga koink-oink dyan sa gilid para dun sila mag-ano. Kasi wala tayong paanakan talaga. Dito talaga na area ay ano to mga koink-oink sa fattener. So, dahil nag-ano pa ako mga koink-oink eh. Balak talaga namin bumili ng paanakan. So, nagtanong ako mga koink-oink, nasa ano eh, nasa 30,000 yung kada isa. So, mag-ipon muna ako mga koink-oink. Ay, Diyos ko. So, ngayon mga koink-oink, ayan o, kita nyo. Ito yung anak ni Bubbles. Tingnan nyo. Siya yung malaki sa kanilang lahat dyan. No? So, parang mommy din niya. Ay, nga kaing-kaing. Kaya no, parang mommy din niya. Yun yung kagandahan din mga koing-koing kapag halos magkasabay lang yung pag-anak ng inyong mga alaga. No? Kaya kung halimbawa, meron kang alaga na kunti lang yung anak. So, dito din, halimbawa, ito mo ko 16 suso to. So, pwede mo lang i-transfer yung iba. Halimbawa, 5 lang yung anak doon. Tapos dito, ano lang, 10 lang. So, pwede mo pang matransfer dito yung 5 mga koing-koing para mabilis ka lang makabawi dito sa kabila. Kay, pwede naman to dito sa kabila, anuhin mo na, i-condition mo na para magpakasta ulit. So, ayan naman koing-koing, yung 2 days old na mga piglets natin. Kaganda tingnan, no? Ay, Diyos ko. Salamat, Lord. Ayan. So, ngayon, alam nyo koing-koing, anong oras na ngayon? Alas 9 na ng umaga. So, kagigising ko lang din. Kasi dito kasi sa bahay namin, yung gabi, yun yung umaga namin. Yung umaga, yun yung gabi namin. Sa umaga kami natutulog, sa gabi gising kami. Dahil nga meron na kaming another na negosyo. So, dito kasi mga koing-koing dito nga sa Siargao, isa kami din sa nag-supply ng homemade na tofu. So, gumagawa kami ng tofu. So, nag-supply kami sa north at saka sa south. So, ng mga vegan food, no? Kailangan kasi yung tofu sa vegan food, mga kaoing-oing. So, sobrang busy kami. Nagigising kami ng 12 o'clock ng hating gabi and then natapos kami ng mga 5 o'clock, ganun. So, kaya yung sa mga nagdaan na mga araw, hindi ako nakapag-vlog kasi grabe talaga mga koing-koing ang sunod-sunod na mga order. Tsaka ano na din, isa din yun. Wala din naman ako maiko-content kasi nga mga buntis pa naman yung mga baboy ko. So update lang ako doon. So ngayon, tatalakayin natin mga koing-koing no, kung ano yung dahilan kung bakit isa lang yung anak ni Bubbles. Okay? So ngayon, so, ayan si Bubbles mga koing-koing. Wala na yung anak niya dahil nilipat natin. So, isa din mga koing-koing sa dahilan kung bakit kunti lang yung anak ng ating mga alagang baboy kapag hindi talaga standing heat yung ating baboy pagpakastahan. Kasi ito kasi si Bubbles, lampas na siya sa standing heat na kastahan kay pagtawag namin sa may-ari ng barako,
hindi siya available, busy siya. Tapos, pagtawag namin ulit kasi pinuntahan namin ako, sayang naman kasi mga kuing-kuing, mga araw na paglilipas kasi yan, 21 days na naman, hihintayin natin, tsaka pa maglandi ulit yan. So, talaga kami, tinawagan namin ulit, pinuntuhan ni tatay, kaya para makastahan na talaga to. So, nung pagdating dito sa barako mga kuing-kuing, si Lena si Lina ang nag-standing hits. So, si Lina yung una naming napakastahan, pero una nagkasta yung barako dun sa kabilang baryo. Una. Sumbaga, sa isang araw mga kaoink-oink, sa isang araw, 3 yung nakastahan ng barako. Ang last si Bubbles. Kaya, wala na talaga naiwan na buhay ng mga similya siguro yun. Kaya ito, kunti lang yung kay Bubbles. Anak, isa lang. So, isa yun mga kaoink-oink sa mga dahilan kung bakit kunti lang yung anak ni Bubbles. Kapag, kasi mga kaoink-oink, dapat talaga, dahil nga experience ko na to, so sana makinig kayo, dapat kapag pakastahan natin yung ating mga baboy, nasa standing heat na siya. Wag na, kapag, alam nyo kasi mga kuing-kuing sa amin kasi wala kami kasi ibang choice na, wala na talaga kaming ibang choice. Kasi nga, kahit sinasabi man dito na nagbalik daw yung mga ESF dyan. Kaya nga nabinta ko yung 2 kong dumalagay na sana ngayon nagpakasta na yun. Kasi nga, iniisip ko kasi mga kauing-uing, parang nagpakabahala kan ba ako? Ay, nabisaya na. Parang sabi ko sa sarili ko, bahala na lang talaga. Ibinta ko na lang yung 2 kaysa naman kung mahawaan lahat yun, wala na talaga akong makuha doon na kahit 1 pisong kusing. Ganun. So, bininta ko. At itong mga natira dito, sabi ko, bahala na lang, kay mga buntis man, sayang man yun kung ibinta mo na. Dahil natatakot na nga ako mga kuing-kuing kasi nga, meron na nga akong phobia na magkaiisip nga. Kasi sa kabilang baryo, namatay na daw yung mga baboy doon. So, kapag talaga mga kuing-kuing, ESF na yung pinag-uusapan, hindi talaga agad-agad mawawala yung ESF mga kuing-kuing. So, buti na lang talaga dito sa amin, ay sa awa ng Diyos dito sa lungsod namin, wala nang ESF talaga dito. Sa ibang lungsod meron man daw, mga sabi-sabi lang nila yun. Kaya nung sabi-sabi, nung narinig ko, natakot ako, kaya nabinta ko yung 2 kong gawin ko sana. Ayun. So, wala man kami ibang choice mga kaoink-oink na sabi bawal papasukin dito yung wala, nagpakabahala na lang talaga ako na papasukin yung barako dito kahit na yung barako kung saan na nagkasta. So, sa awa ng Diyos naman mga kaoink-oink, okay naman, nakita nyo na, nanganak na nga, Kaya nagpursigi talaga kami na magpabili talaga kami ng barako. Yun yung si Tanggol. Ngayon, malaki na si Tanggol, makuing-kuing. Ready na siya magkasta dito. Tamang-tama talaga. So, pinaka-importante talaga na meron tayong barako. Kasi anytime na pag maglandi na yung ating baboy, kasta agad. Hindi na tayo magtawag-tawag pa para makaawa tayo na, kastahan na nito, kastahan na yung baboy natin, ganito, ganyan. Kasi nga, busy din naman, hindi naman natin masisi kasi nga meron naman siyang sariling kung bakit na busy siya. Kaya ang nangyari, lumampas na yung standing heat ni Bubbles. Nung pagkasta dito mga koink-oinks, ito talaga si Marites. Ito si Marites. Ito si Lina, siya talaga yung steady lang na ganyan. Talagang nagpakasta siya. Pero si Bubbles, nako, naghabulan-habulan pa sila dyan mga kaoink-oink. Naghabul-habulan pa sila dyan, naghabul-habulan pa. Tsaka palang na-shoot yung niya ng barako. Kaya, pinaka-importante din yun, talaga na dapat pakastahan natin yung baboy na sa standing heat. Tsaka dapat, maganda talaga kung meron tayong sariling barako. Kaya, para anytime. Kasi kung mag-EI kami mga koink-oink, hindi din naman agad-agad makarating yun kasi, tatawag ka pa, sa Surigao pa yun kukunin, tapos sasakay pa yun ng ferry. So, talaga mga kuing-kuing. At saka, nung
ano naman, pagtawag namin doon sa may-ari sa barako, hindi man siya nagsabi na busy, na pauuo lang din naman siya. Okay lang kung nagsabi siya na busy siya, kay pwede hanapan ng paraan. Tsaka lang siya nagsabi dito na siya, na busy siya. So wala na, lampas na. So kaya ito, kunti lang ang anak ni Bubbles. At saka kasi mga first party pa lang din naman nila, si Bubbles, si Lena, si Marites. So hindi talaga ako nag-expect masyado na marami yung anak. Kasi nga, first party pa lang nila. Kasi ganyan din kasi minsan mga koing-koing, kapag first party, kunti lang yung anak. Kaya hindi ako nag-expect. So, laking tuwa ko talagang, ay, Diyos ko, suba talaga ako natutuwa nang nakita ko yung mga anak ni Lina na, grabe, ang dami yung anak ni Lina. Uy, sunod-sunod. At saka yung mga kulay, ang ganda-ganda ng mga kulay ng mga anak niya. Ayan, Tak niyo mga koing-koing? Nakakatuwa. Tsaka mga koing-koing, sobrang bilib ako nitong aking mga dumalaga, mga koing-koing. Pati din si Marites. Uy, sobrang bilib ako. Kasi, sila mga koing-koing inobserbahan ko lang yung behavior nila nung nung nalaman, inobserbahan ko yung sa CCTV kasi nga naglagay nga ako ng CCTV dito kay meron na kaya akong anak si Zach. So hindi na talaga lahat yung atensyon ko kumagahati na yung ko mga koing-koing kasi kami lang naman dalawa ni Randy dito sa bahay. So parang nahati na yung sabi ko kay Randy, transfer yung CCTV, ilagay dito para ma-monitor ko dito para doon ako kay Zach. So tiningnan ko talaga buong magdamag sa sa monitor sa cellphone ko. Sabi ko ang galing ng baboy na to. Kapag kunting ingay lang, merong ingay, may umiiyak, tumatayo agad siya. Sabi ko okay. Yun lang. Mga koing-koing, yung nagabi na yun, kinuha ako na yung CCTV, inano ko naman koing-koing, nilipat ko na doon. Tapos, ito na nga mga koing-koing. Kasi maasahan na malalaman mo naman yan sa behavior ng baboy mo. Kung pwede na siyang, parang, na ba siya, yung magaling siyang mag sa kanyang mga biik. Okay, so, ayun na, sana may natutunan naman kayo sa vlog kong ito. And, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko at saka yung mga hindi pa nakapag-follow sa aking Facebook page, so mag-follow na po kayo sa Tersagi Farm kasi meron ako doon mga update lang, mga mga piglets ko doon. Sana sa mga hindi pa nakapag-follow, please lang mag-follow na po kayo at sana may natutunan na naman kayo ngayong araw. So that's all for today's vlog. Thank you so much guys for watching. Bye bye.